Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga players na posibleng ma-trade sa off-season until 2025 trade deadline. Parang Gerardo Lozano lang, advance agad, King Kawhi. What? Bro, what are you talking about, man? Ito yung mga players na nasa rumors based sa dalawang factor. Kung sinong team ang gusto magpalakas ng lineup at yung mga teams na umiiwas na ng tax dahil malaki na ang payroll. So base ito sa mga reports online at sa mga traction ng mga pangalan nila. Kamusta mga tol? Problema after problema after problema after problema. Yan ang nangyari sa Dallas Mavericks sa Game 1 sa finals laban sa Celtics, diba? Paano ba nila pwede masolusyonan yung mga problema na yan? Para makabawi naman si Pogi sa Game 2. Celtics vs Mavericks finals Game 2. Preview lang to ha. Tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, unang problema, eto, no? Tuwing tutulong yung sentro ng Mavericks sa ilalim, Sander Gafford, tingnan niya, oh. Nalilibre palagi yung mga shooter ng sentro ng Celtics sa labas. Kagaya ni Boss Al, ayan, no? Ayan, portrait, patay ka dyan. It's the same defense naman na ginawa nila sa Timberwolves, diba? Ang pagkakaiba, ayan, no? Si Capra ng Timberwolves, walang tira sa labas, pero stick bala, ayan, shooter sa labas yan, eh. So, delikado yung ginagawa nila, iniiwanan nila yung corner. Si Red Bull White, portrait, patay ka dyan. At yung Celtics, parang alam talaga nila yung ginagawang defense ng Mavericks, eh, no? Ayan, kita nyo yung pasa sa corner. Kahit nga ako, nakita ko na yan, diba? Sinabi ko pa nga sa preview dati yan, eh. Mga NBA coaches pa kaya, makikita talaga nila yan. Open na naman si Boss Alford 3, patay ka dyan. So ang tanong natin, meron ba solusyon sa ganyang problema? Alam na ng Celtics, yung corner talaga iniiwanan palagi ng Mavericks. Kaya nila pinapasa palagi yung bola. Ayan, open na naman, no? Patay na naman. Unang solusyon dyan, syempre, pwede na wag na silang kumuhig sa ilalim, diba? Para maiwasan nila yung mga kikos ng Celtics. Tulad yan, kinuhig talaga nila, eh. O di syempre, pag ganyan, meron talaga malilibre sa labas. Na nga, portrait, patay ka dyan. Ang tanong pwede ba talaga nilang gawin yun, hindi sila kukuhig sa loob? Tulad yan, tingnan nyo, si Papa Luka na pa-switch, diba? Nalibre si Red Bull Boy sa corner, portrait, patay ka dyan. So, kaya ba talaga ng Mavericks na mag one-on-one defense sa Celtics? Yung mga walang tutulong, at sino, no? Tulad yan, kailangan ba talaga tumulong sa Sander Gafford dyan? Pero dahil nandyan siya, nalibre tuloy sa labas si Boss Al. Ang tingin ko sagot sa tanong na yan mga tol, hindi kaya ng Mavericks sa one-on-one defense lang yung Celtics. Kaya talagang palagi may sumasalubong na ganyan, eh. At dahil dyan mga tol, yung corner talaga palagi yung man libre. Pinasa corner, no? Tingnan niya mga tol, ha? Pag salubong ni Megastar, kinuha naman ni PJ Wash yung nasa ilalim. So yung corner talaga yung nalilibre tuloy palagi, eh. So, meron pa ba ibang posible na solution dyan? Ayan, tingnan nyo, dali ng pass sa corner, diba? Tingnan nyo ito, by the way, mga tol, ayan, no? Nag-rotate na siya sa corner nung ipinasa na yung bola sa corner, diba? Tulit na yan kapag ganyan, eh. Makakatira pa rin talaga yan. Alis na siguro kung sumabayayaman nyo nagka-close out, diba? Eto mga tol, no? Ang pwedeng solusyon dyan, kagaya ng ginawa ng Warriors dati laban sa Celtics sa finals din. Kita nyo, tingnan nyo, oh. Kumukuyog din naman palagi yung Warriors ilalim kasi maliliit sila, eh. Pero kasi, anticipated na kagad nila yung ipapasa yung bola sa corner. Tingnan nyo, ayan, no? Siyempre, unang step pa lang yan, mga tol, ha? Kasi siyempre, kapag ganyan, pwedeng ipasa sa wing yung bola at doon na kailangan makapag-rotate yung Mavericks ngayon. Ito, tulad itong play na tingnan niya, oh, tumulong si Sander Gafford sa ilalim. Dapat, hindi pa ipinapasa, nagro-rotate na dapat sa corner si by the way dyan, eh. That way, mas mabilis siya makakapag-close out. At kung mag-exercise naman Celtics, ipasa kay Haldy double play dyan. Ayan, si Rogers Jr., tingnan niya, ayan, oh, nag-rotate na siya, eh, oh. Mas malaki yung magiging chance ng Mavericks na makadepensa kung mapapwersa nila makapag-extra pass pa yung Celtics kaysa tumira sa corner. Kasi maaga na sila nakakapag-rotate sa corner, eh. Dahil nga sabi ko sa inyo, maganda sa corner 3 points yung Celtics, eh. Hoy, ano na, like mong hype kaya ka na naman, di ka ba rin nag-like ka? Teka nga, saan pa yung tambo ko? Mag-like ka na! Tapos, pangalawang problema, 9 assist lang ang Mavericks sa Game 1, mga tol. Bakit kanyo? Kasi nga, hindi nga kasi tumutulong yung Celtics sa depensa. Tingnan nyo, oh. Si Papa Luka, 1 assist lang sa buong laro, no? Kasi nga, wala siya mapasahan, Kasi nga, walang help defense na ginagawa yung Celtics sa loob. So, imbis na merong option si Papa Luka palagi, na ipasa niya yung bola kapag pinagtulungan siya sa loob, walang ganon. Diretso na lang talaga palagi. Nakalip na nga si Pogi. At tapos yung Celtics, diba? Nag-switching lang sila palagi sa depensa. So wala rin talaga mapasahan sa roller, eh. O kaya pati na nyo, ayan, walang tumutulong, no? Ang isang problema lang kasi dyan, mga tol, now, kailangan mong talunin yung Celtics ng one-on-one, diba? Ang tanong kaya ba talaga talunin ng Mavericks ang Celtics ng puro isolation plays ang ginagawa nila? Pero tingin ko, mga tol, parang napuna na to ni Coach Kid kasi banda mga third quarter nung Game 1, pati si PJ Wash, kita nyo, sumasalaksak ng dire-diretso, no? Kasi alam niya kang walang tutulong sa Celtics. So ang tanong ko sa inyo, problema ba talaga yan o advantage dapat siya sa Mavericks yung ganyang depensa ng Celtics? Ang sagot ko dyan, mga tol, kaya nga mayroong superstar margarin, diba? Tulad ni Papa Luka at the Megastar, Now, si Papa Luka, si Boss Al ang bantay, Si Capri nga, kinain lang ni Papa Luka, pero si Boss Al nahihirapan siya.
Kung makikita nyo dyan mga tol, ilang beses kinuha ni Papa Luca si Boss Al sa switch, diba? Hindi drop coverage yung ginagawa nila ha, nag-switching lang si Boss Al ha. Pero ilang beses din, ganyan yung nangyari. Ang ganda ng contest ni Boss Al kay Papa Luca. O yan pa isa, screen na naman, switch na naman si Boss Al. Ayan no? Pero again, well contested na naman. Naputatapakan ni Boss Al si Pogi eh. O ito pa isa, tingnan nyo, switch na naman si Boss Al, diba? Isolation na naman kay Pogi, tinira na ka ako, Portresio! Ay, tungkab naman. Hindi yan biro mga tol, sangkatutak ang sinablay ni Papa Luca kay Boss Al. Ayan pa isa, sablay na naman. Ganyan pa talaga kagaling na defender si Boss Al para mapigilan si Papa Luca? Actually, hindi no? Pero ginagawa kasi ng Celtics yan para makaiwas si Boss Al sa drop coverage. Kasi magaling sa drop coverage si Papa Luca, kaya contested na naman, no? Ang napansin ko dyan mga tol ha, si Boss Al medyo nakakasunod siya kay Papa Luca kasi puro jumper yung ginagawa ni Papa Luca eh. Hindi niya sinasalaksakan na mabilis si Boss Al. Well, medyo mabagal naman talaga si Pogi mga tol eh. So pwede siguro ituloy na lang ng mabilis yung ginagawa nila yan kasi magaling naman talaga si Papa Luca. Baka sa game 2 pumasok na yung mga tira niya. Pero kung ako tatanungin mga tol, ang gagawin ko dyan, kesa kay Papa Luca, si The Megastar ang papahawakin ko ng bola dyan. At tapos, siya rin yung papakuhanin ko ng switch kay Boss Al. Kasi mga tol, eto ha, kung bilis lang ang pag-uusapan, malamang pakainin ng alikabok ni Megastar si Boss Al. Kaya nga nung laban sa Warriors sa Celtics, naalala niyo ba nung finals dati, hirap din talaga si Boss Al kapag si Chicken Karen na yung binabantayan niya. Pero yung naging problema naman ng Mavericks dito, hindi naman maganda din nila rin Megastar, no? 6 out of 19 lang sa field goals, mababa eh. O yan, tinan nyo, kahit medyo nakadrop coverage pa nga, stick balak, ayan no, nabutatapang nyo si Megastar eh. Yan pala yung pagkakaiba mga tol, no? Si Boss Al, nag-switch lang sa depensa, stick balak naman, parang switch yung ginagawa eh, no? Pero parang medyo nakadrop coverage eh. O yan, tinirahan na nga ni Papa Luca, shoot! Ay! O yan, tinan nyo, nakadrop coverage stick balang, diba? Tinirahan na nga ni Megastar, patay ka dyan. At dyan medyo nakarami ang Mavericks mga tol sa drop coverage stick balang ha. O yan pa isa, patay ka kay Pogi. Pero ibig sabihin yan, kailangan mag-rely ngayon ng Mavericks sa mga outside shots nila. Eh nung game 1 nga, 7 out of 27 lang sila sa 3 points, mababa talaga eh. Pero kahit na, I think marami pa rin talaga sila makukuha ang putos kapag inatake nila yung drop coverage stick balang eh. Now, yung pangatlong problema mga tol, dahil nag-switch yung Celtics depensa, parang hindi na tuloy nagpe-play yung Mavericks eh, no? Nakontenta na lang sila, puro switch sa isolation plays na lang ginagawa nila eh. Oo, no, nandiyan naman si Papa Luca at si Megastar. Magaling sa isolation yung mga hype na yan, di ba? Pero tingin nyo ba, matatalo ng Mavericks ang depensa ng Celtics kung puro isolation lang yung ginagawa nila? Kaya ba nila ng ganon? Nawala talaga yung play, no? Nawala yung mga staggered screen, nawala yung spin pick and roll. Nakontento na sila na ganyan, puro isolation yung ginagawa nila eh. Kasi tingin nila, advantage na sila kung sakali makakuha nila yung medyo mahihirap players sa Celtics sa depensa. Kagaya ni Richard Reynoso, diba? O kaya ito si Dougie Hauser MD. Pero tingin ko, it's a trap. Trap lang ng Celtics yan eh. Trap lang ng Celtics yan para hindi makapag-play yung Mavericks, para hindi rin makapag-contribute yung iba nilang players. At dahil doon, mas madali sila makapag-focus sa depensa ng dalawang star marker ng Mavericks. So ang kailangan syempre gawin ng Mavericks, mag-execute sila ng ibang play, hindi puro isolation lang. Huwag sila magpadala sa switching defense na ginagawa ng Celtics para ma-involve naman yung iba pa nilang players sa opensa. Pang-apat na problema mga tol, yung mga open na 3-point shots sila hindi pumapasok talaga eh. Well, hindi naman yung problema kasi nga mga shooter naman itong mga Mavericks na to eh, no? So siguro minalas lang sila nung game 1. Pero mga tol, no, kung sa mga susunod na laro nila, hindi pa rin pumapasok yung mga open na 3-point shots sila, nakaw, problema na talaga yung ganon. Kung tama ang bilang ko mga tol, eto ha, wala yung open na 3-point shots nila na hindi nila naipasok, ang dami eh, no? Kaya nga yung Mavericks sa 3 points sa game 1 ha, 7 out of 27 lang, mababa talaga eh. Eh talaga malabo silang manalo sa Celtics kung ganyan kababa yung 3 points shots sila, lalo-lalo sa mga open 3 points. Tapos pang limang problema mga tol, eto eh ginawang 6-man ng Celtics, si Tikbala, tapos nasa high post palagi. Ang ganda ng ginawa ng Celtics mga tol eh, no? Nung ginawa na kasi 6-man si Tikbala, nakakasabay niya yung bench players ng Mavericks eh, lugi eh. At tapos ang ginawa pa nila, sa high post nila palagi, pinapapwes si Tikbala, eh medyo maliliit yung players ng Mavericks, tinitirahan lang sa mid-range basta-basta eh, no? So ang tanong, meron ba solusyon sa ganyan kay Tikbalang? Eh na siguro, huwag ka pumayag na mapasok siya sa depensa o kaya di kita mo na lang todo-todo talaga si Tikbalang sa high post, no? Para mapilitan talaga siya, sumalaksak na lang. Kasi kapag dyan sa high post, talagang advantage siya dyan eh. Maliit yung bantay niyan eh. Hindi ka naman pwede mag-double team niya kasi madaling pumasok dyan sa high post eh, no? So ang gawin mo na lang, i-contest mo na lang talaga siya ng maganda dyan. At tapos mga tol, ito napansin ko pang-anim na problema to eh. Yung sunod-sunod ginawa ng Celtics, inatake nila palagi si Papa Luca sa switch, no? Sunod-sunod talaga yun eh. Yan yung sinasabi ko sa preview na dapat ginagawa ng Timberwolves, pero di talaga nila ito ginawa eh. Naging effective naman yung plano na yan sa Celtics noong game 1. So ang tanong na naman, meron ba solusyon sa ganyan? Pero syempre, ang solusyon dyan, kailangan dumipesa ni Pogi kagaya ng ginawa niyong depensa laban sa Timberwolves. Ang galing nga niya dumipesa sa last game doon eh. Pero nung game 1 na finals, wala kakwenta-kwenta ang depensa ni Pogi, no? At doon palagi nagsisimula ang problema ng Mavericks kapag naiwanan na siya sa depensa. Kasi kahit mag-rotate pa sa depensa, tingnan nyo, ayan, no? Ang tamad talaga ni Pogi. Hindi pwedeng ganyan, Pogi. Hindi porket Pogi ka, hindi ka na din depensa. Gusto mo break na lang tayo, depensa ka!
So ayun mga tol, no? Depensa at offense. Bagsak talaga pareho Mavericks sa game 1. Kailangan talaga nila mag-adjust ng todo-todo kasi kung gano'n na naman ilalaro nila, alam na alam talaga Celtics yung gagawin nila no? Kung saan merong advantage yung Celtics at kung paano atakihin yung depensa ng Mavericks. Ang tanong meron pa bang chance na manalo ang Mavericks? Oo naman! Magaling naman kasi si Coach Kidd sa mga adjustments. Pero syempre, kailangan lock-in talaga lahat ang players sa laro, di ba? Hindi pwedeng meron isang tatamad-tamad sa depensa kagaya ng ginagawa ni Papa Luka ng game 1. Pogi-pogi nga, tamad-tamad yung depensa. Ano, break na lang tayo. Gusto mo, break na tayo. Okay na pang himagas, maglege, mga hater ni Papa Luka. Sa tuwing nakikita kong magkasama na tayo,